Leia, pasensya na po. Ito na po, naghiraman ng oras. Sige po. Opo, sige po, thank you. Bali 30 minutes. Sino bang kasunod ko po kaya? Sino po Sige yung ma'am, host? Si Sir, ano nyo na po ano? ng 1:30. Ma'am May, ikaw ba kasunod ko? Para matansya ko yung time ko. Water break po muna kayo. Good afternoon. Happy lunch po sa lahat. Sabay na ninyo yung lunch habang nag-lecture tayo. Sige po, salamat. Okay, good afternoon po sa inyo lahat. Sino po ang mga nagla-lunch? Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon, Sir Wilfredo. Siya lang ang naka-open ng cam. Yan. Ay, nagbababay na si Sir Randy. Si Sir Arnel po ang replyan ko po. Kala ko nagbababay ka na Sir Randy eh. Yan. Hindi So, po. 32 po tayo lahat dito ngayon. And lahat po kayo nakapagpasa na ng exam ninyo po, no? And yung iba, sorry po, hindi ko pa na-checkan, pero na-i-record ko na yung mga names ninyo ng mga nag-pass. So, nagkaroon na tayo ng 2 quizzes and 1 exam, long exam. Kaya mag-PM po sa akin yung mga hindi pa nakapag-take ng mga iba pang mga quizzes para makompleto po ninyong lahat. Si Sir Mardoqueo, nag-chat ka po sa akin, no, na wala ka pa. Wala ka pang exam. Wala pa yung sa long quest. Opo, sa long quiz. Yan. Hindi mo po ba nakuha yung kopya? Hindi. Hindi ka kasi sumabay sa akin nung humingi ako. Oo nga. Kuno Nabigyan ba kita, Sir Randy? Hindi ko po alam kung nakuha ko ba lahat. Pero yung yung parang may isang quiz na hindi ko nakuha. Hindi ko lang po sigurado. Baka yung true or false. Pwede mag-request ngayon, ma'am. Parang, Yeah. parang yun may- yata. Yan. So before we start po, hilingan natin sino pa yung hindi ko pa nakakausap dito. Si Sir Versley Ramak. Yan, si Sir Versley. Andito ba siya ngayon? Malakas ba signal mo, Sir Versley? Yes po. Yan, Doc. sige. Hello, excuse me, Ikaw po Ma'am Lynn. mag-opening prayer sa atin. Po. Nakita at mapagpala namin Diyos, muli po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong kadakilaan. Salamat po sa aming pagpapatuloy ng aming pag-aaral ay nawa ang inyong banal na espiritu ang siyang manguna sa amin upang lahat ng aming mapag-aaralan ay matanin sa puso at isip namin upang magamit namin sa
aming pagpapatuloy ng aming ministry upang nang sa ganon ay marami pa kaming mailapit sa iyong panan. Maraming salamat po Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa sa tanging pangalan ni Kristo Jesus naming tagapagligtas po ang aming samot dalangin. Amen. 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 Yan. So isabay lang po ninyo yung pagla-lunch ninyo habang nag-aaral tayo para Hello, hindi kayo excuse me, Ma'am malipasan po Lia. ng gutom. Hello, Share screen lang po. hello, Ma'am Lia. Hello po. Good afternoon, Ma'am. Yung hindi pa ni mo na basa yung sa akin, Ma'am, no? Jocelyn. Ma'am Jocelyn, di ba may grade na? Na-check ka Ay, na nag-grade natin? na yung exam. Oh, hindi pa ba? Ay, Ako, sa ma'am, messenger mo, Ma'am. Sa Dalawa messenger mo yata namin kayong na-send. Jocelyn. Sige ma'am, re-reviewin ko ha. Sige po. Ako din po, ma'am. Parang hindi ko pa po alam kung kung pasado pa ako o bagsak. Basta yung below 10, bagsak. Half, Okay, half nakakalang po. po ako ng 12. Pero kung meron kayong mga recitations, may mga grades na dinadagdag, yan, makakapasa naman kayo. So, lagi lang po magre-recite. Yan, nakikita nyo na po yung screen natin. Yes po. Ayan. So, our topic for today is preparing for approaching death. Yan. So, nung past few weeks, ang topic po natin ay suicide, then death notification, and then today, preparing for approaching death. So, tayo mga chaplains ay most of the time, Yes, tinatawagan okay na tayo po. sa hospital. Sa hospital, tatawagan tayo sa mga bereaved, 'di ba? Sa mga lamay, sa mga nagse-service tayo sa mga namatayan, ganon. So, ito yung parang pinaka-program mas maganda nating gawin para mas maging effective tayo na chaplains. Yan. Yan. When a person enters the final stage of the dying process, there are different dynamics at work. There are physical changes that take place as the body starts to shut. During this stage, the patient is made as comfortable as possible. So ito po yung mga pag dumadalaw tayo sa hospice o sa mga hospital, no? Alam natin na yung pasyente ay mamamatay na or medyo may edad na sila or may mga tanning na, may cancer. So, iba't iba na yung mga nararamdaman nila sa mga katawan nila. And then, the other dynamics of the death process include emotional, spiritual, and mental aspects of dying. So, yung namumblema na sila emotionally and then iniisip din nila yung spiritual nilang status sa Panginoon, kung sila ba ay maliligtas o akyat sila sa langit. Dahil iba't ibang mga religion naman po yung ating mga lalapitan, di ba? So kailangan tayo as chaplains, makapag-support tayo sa kanila sa spiritual life nila na madala natin sila sa Panginoon before yung kanilang curtain call, di ba? Bago sila mawala sa world. So sa pagdalaw natin sa kanila, may mga proseso na mas magandang pamamaraan paano tayo makakapag-deal sa kanila na mas mahusay and also doon sa mga family nila, yung mga survivors nung namatay. Yan. Madalas iniisip nila o tayo, if they die today, are they ready to meet Jesus, 'di ba? Kung yung mga counseling natin o mga patient natin, mga taong dinadalaw natin, ready na ba sila na harapin ng Panginoon pagka sila'y namatay? So ito yung pinaka-mabigat nating commitment na before sila mag-close ng eyes nila, madala natin sila sa Panginoon, 'di ba? When the person is not spiritually ready and has unresolved issues, or perhaps they have yet to reconcile certain relationships, he or she may tend to linger to finish the task. So, doon natin tatanungin sa kanila, ano ba yung mga unfinished business mo? O meron ka bang mga pamilya na hindi pa nakakahingi ng sorry?
o meron kang sigalot or argument or family sibling rivalry na nais mo na maiayos before ka dumako sa iyong kamatayan, di ba? Sa pagpikit ng iyong mga mata. Like what I've said po, lagi sinasabi, di ba? Bago sila ah, bago sila tumungo sa kabilang buhay. Yan. Tama po ba yung kabilang buhay? Sir Randy? Tama po ba na sasabihin natin na bago tumungo ang ating mga mahal sa buhay sa kabilang buhay? Hindi, ma'am. Depende Hindi po. po sa Hindi, concept. hindi. Hindi po, 'di ba? Ma'am Jocelyn, bakit? Kasi Because we are Seventh Yung- Adventist po. yung Ba't hindi natin Yung- dapat sabihin na yung sumakabilang mga- buhay na? hindi pwede mag-ano ng sumagkabaligang buhay kasi yung mga naiiwan nila ay masasaktan sila. You Ah, call by name. ang question ko po, tama po ba yung term na like kunyari, let's say si kapatid na ganyan ay sumakabilang buhay na. Tama po ba yun? Si Sir Maria, anong sagot mo dyan? Tama yan, ma'am. Ma'am. I agree to, ma'am. Kasi Yes, tama yan, ma'am. hindi yun ang nasa doktrina natin sa Bible. Ang doktrina natin sa Bible, ang mga patay, natutulog lang. Gigisingin sila ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Kaya hindi natin sasabihin na pag namatay yung tao, pupunta sa kabilang buhay o kung ano. Sabihin natin, papaliwanag natin kung ano yung doctrine. Tama, di ba? Kasi madalas sinasabi, kinalulungkot ko pong sabihin sa iyo na ang iyong asawa o ang iyong mahal sa buhay ay sumakabilang buhay na. Yan po yung wag maririnig sa atin ha, mga chaplains, sa tandaan po ninyo yan. Kasi hindi naman sila sumakabilang buhay. Pag sinabi po na yung term na sumakabilang buhay, ibig sabihin nun, meron silang pupuntahan pagka namatay na sila. It's either sa ano ba yun? Yung sinasabi nilang purgatorio. Yan, purgatory. 'Di ba? At sila ay chine-check muna kung pasado o hindi bago sila aakyat sa langit. So, and exactly yung kanilang sinasabi na pag namatay na ay umaakyat na agad sa langit, 'di ba? So, hindi sumakabilang buhay. Wala po sa doktrina natin yan. Kaya, wag natin yan babanggitin na ganyan. Lagi lang natin Yes, sasabihin na ang inyo pong mahal sa buhay ay natutulog na. Yan. Much better at according talaga yun sa faith natin. So ito po, yung ating mga kliyente ngayon ay yung mga tao na malapit na mamatay at meron sila mga unfinished business. So kailangan, pag dumalaw tayo sa isang pasyente na alam natin na mamamatay na at one-on-one natin silang kausap, walang kasamang kapamilya o kung sino man, tatanungin natin sa kanila, ano yung mga bagay na gusto mong gawin sa mga oras na to na bago ka tawagin ng Panginoon o bago ka matulog, kapatid, ganyan. So, sasabihin niya sa iyo, meron po akong kaaway, meron po akong negosyo o meron akong ari-arian na hindi ko pa na-divide sa among my family, among my children. Ganyan. Marami pa silang mga gusto magawa. And then, yung kanilang mga feelings na ready na ba sila sa kanilang kamatayan. Di ba? Therefore, as you seek to prepare yourself as the event approaches, you may want to know what to expect and how to respond in ways that will help your loved one accomplish this transition with support, understanding, and ease. So, maaaring kamag-anak natin yan, kapamilya natin, o ibang tao, yung lalapit sa atin na bago siya mamatay, meron siyang hinihiling na gusto niyang tulungan natin siya na ma-accomplish niya muna bago siya mawala, di ba? So, ito po yung bedside manners. Yan. Tayo mga Adventist, madalas tayong dumadalaw sa hospital, madalas tayong dumadalaw sa mga bahay na may mga sakit nating mga kapatiran, di ba? Minsan hindi natin kapatiran pero isasama tayo kasi
ipag-pray over natin yung ating yung kanilang mga kapamilya na may sakit. So ito yung manners natin, bedside manners, no? When communicating with family members in the hospital setting, or kahit na hindi hospital setting, kahit doon sa bahay mismo, doon nakahiga yung pasyente, do not talk about the person in their presence. Speak with family and friends privately. So hindi yung naririnig ng pasyente yung ating mga pinag-uusapan na, ganun po ba? Kaya pala siya nagkasakit. Yung asawa po ba niya, iniwan pala siya, ganyan. So wag yung pag-uusapan na naririnig ng pasyente. Kaya kailangan privately, ilayo mo yung pamilya, doon kayo mag-usap sa malayo na hindi narinig ng pasyente. Never assume that the person is unable to respond. Especially po, dun sa mga kahit alam natin na comatose yung pasyente, di ba? Ako po, as a nurse, madalas, ang dami ng pasyente na namatay sa mga kamay ko. So, lagi po, kahit na comatose po yung pasyente, binubulungan ko po lagi yan sa tenga at kinakausap ko siya, sabihin ko sa kanya, "Hello ma'am, ako po ngayon ang iyong nurse, si Nurse Leia, ganyan, Leia Madrid. Andito po ako sa iyo ngayon for 8 hours o kaya 12 hours. Ako po yung mga mag-aasikaso sa iyo, magpapaligo sa iyo, maglahat." Binubulungan siya sa tenga kasi ang unconscious na tao po, open pa rin yung tenga niyan. Pag namatay na yung isang tao, ang pinakahuling sense na nawawala sa kanya, yung kanyang pandinig. So narinig pa niya yan pag bumulong ka sa kanya na I love you, o we will miss you, ganyan, o kaya sleep well, gigising ka ulit pagdating ng Panginoon, ganyan. Yung naririnig po nila yan. Kaya hindi dapat na nag-uusap kayo dun sa kanyang sa kanyang bedroom, no? Sa bedside. Kasi hindi maganda para sa kanya na parang nawawala din yung kanyang pagkatao na napag-uusapan siya. Kung gising siya, kung kaya lang niya magsalita, pagagalitan talaga niya kayo na bakit niyo chinichismis ang buhay ko? Ba't niyo ako pinag-uusapan, di ba? So when speaking to the patient naman, speak to them directly. Normal as if they are still cognizant of their surroundings even though there were no verbal response. Yan. So kahit na alam mo na hindi naman siya nakakasalita, gising siya, dilat siya, pero hindi siya makasalita kasi paralyzed siya or talagang na siya, subconscious siya na hindi na rin siya makakilos or makaan talaga. Kakausapin mo siya normally na o nasasaktan ka ba? I-injectionan ka ngayon ha? O ito may bago ikakabit sa'yo na IV fluid, ganyan. Kausapin mo siya normally na mafe-feel niya na talagang tao pa rin siya, may dignity, na mamamatay siya na may dignidad, no? Yan ang sa ating po mga isa po sa mga idadagdag ko sa inyo, no? Yung pagka may mga pasyente po tayo, wag po natin gawin na yung room niya, pasyente na nga siya, may sakit na nga siya, tapos yung kwarto pa ng pasyente, parang masyadong magulo, hindi maayos. Nakakalat ang kanyang kumot, ang kanyang mga face towel, ang kanyang mga gamot, wala sa ayos, ang kanyang dextrose, di ba? Ganun po. May mga tuwalya pa sa kanyang headboard. Tanggalin po ninyo yan, linisin nyo talaga, ayusin yan. Kasi ang isang tao na may sakit, i-compare nyo po yung sarili ninyo dun sa taong may sakit. Ikaw, pag may sakit ka, gusto mo, yung nakikita mo sa loob ng kwarto mo malinis. Di ba po? Gusto natin tahimik. Gusto natin, nakikita natin in order lahat. Talagang, yung pag dumilat ka ng mata mo, makikita mo na ang ganda, malinis, maayos. Ganon din po yung ating mga pasyente. Kahit na malapit na sila mamatay, kailangan yung kanilang mata, pag nagising sila o dumilat sila, kahit na hindi sila nakakasalita, maganda yung nakikita nila. May flowers, may may mabangong room, nakita niya wala nakakalat na mga towel, face towel, nakakalat na mga pagkain sa lamesa. Pakita natin sa kanila na sila ay special at sila ay may dignity. So, wag natin sabihin na, mamatay na siya, pasyente na siya, ganyan. Marami po ako napapasok na mga room sa mga hospital rooms na pagpasok mo sa kwarto, yung kanilang mga tagabantay, yung kanilang mga caregivers o caretakers, nakakalat lang yung mga tissue, nakakalat yung mga
pagkain, nakakalat yung may towel pa sa mga headboard, tapos yung pasyente hindi napupunasan yung muka. Dapat po talagang kung tayo, chaplain, napasok tayo sa isang ganitong kwarto, ayusin natin, linisin, pakita natin na tayo, ang Diyos natin ay Diyos ng kalinisan, ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. So kung yung ating pong mga dadalawin, nakita natin na yung kanilang pamilya ay ganun ka-messy sa kwarto ng pasyente, tayo po mismo yung gumawa. Linisin natin, ayusin natin. Sabihin natin na, pwede po ba ako makatulong? Maglinis, ayusin ko lang po itong bedside ni ma'am o ni sir para po maaliwalas yung kanyang makikita. And then buksan niyo yung cortina, spray ng konting mabango, di ba? Kasi i-deliver na siya, ihahatid na natin siya sa kanyang kamatayan. So dapat maganda yung makikita niya. Yan. Yung nakwento ko nga po ng dati, meron akong pasyente na gusto niya makita ko anong itsura niya pag namatay na siya. So, milyonarya po siya. Inutusan niya yung kanyang secretary na iakyat yung kanyang mga makeup. Matanda na po siya, siguro mga 70 plus na. And then sabi niya sa akin, oh, ikaw nga Leia, make-upan mo ko. Pakita mo sa akin kung ano yung itsura ko pagka namatay na ako. Then picturean mo ko habang naka-makeup. Ganon. Masayahin po yung taong yon. So, hindi naman ako magaling mag-makeup sa kanya. So, minake-upan ko siya. Tapos sabi niya, gawin mo glossy yung mga eyebrow ko, ganyan. Lalagyan mo ako ng makapal na blush on. So tapos pumikit po siya, pinicturean ko siya. Tapos nakita niya, tawa siya ng tawa. So instead na mamamatay siya na malungkot siya, siya ay ano po, masaya. Nakatawa siya. Kasi nakita niya, uy, ganito pala yung tsura ko, ang pangit. Ayusin mo yung pagkaka-makeup. Tapos lagyan niyo ako ng false eyelashes. Yan, ganyan, di ba? So, masaya siya na alam niya na siya ay hihimlay na. And then, tayo po, talagang dapat ay nakahawak tayo sa kamay nila. Lalo pag kayong pasyente po ay alone. O pag dinalaw natin siya, hahawakan natin siya sa kanyang kamay. Pero mag-alcohol po muna tayo na mag-wash ng kamay, lalo kung galing tayo sa labas, no? Yon, hahawakan natin yung kamay niya na nagpapatunay na hindi natin siya iiwan, na andun lang tayo sa kanyang tabi, na lagi tayong maaasahan. Yan. So, ito po yung bedside manners, no? Yung what natin siyang pagkukwentuhan o pag-uusapan. Then, things to know about the dying. Yan. So, ito po yung midterm exam natin. Dito na po kukunin, no? Start na po tayo dito sa preparing for death. Yan. Things to know about the dying. Number 1, what are their fears? Ano ba yung kinakatakutan nila? Number 2, ano ba yung kanilang hopes and expectations sa alam nilang mamamatay na sila? What are their unfinished business? Ito talaga yung pinaka-importante. Baka meron ka pa ma'am na ah, gustong gawin. Kasi syempre alam naman na yan. Alam na natin na may tanning na siya. Let's say, sabihin sa kanya na ng doktor, alam na niya na 2 months na lang siya mabubuhay. Pero more or less pa yan, di ba? Pwede pang humaba, pwede umiksi. So, ano natin siya, pag dumalaw tayo sa kanya, magandang conversation. And then, ma'am o sir, ano po yung kinakatakutan mo? Yan. Kung pwede mo siya makausap ha, kung nakakapagsalita siya. Like sa mga cancer patient na pwede pa magsalita. And then, ano yung mga hopes and expectations mo sa mga mangyayari? May mga plano ka pa ba na gusto mong mangyari sa buhay mo? Hindi naman natin sigurado kung hanggang kailan ka or baka ang Panginoon ay ma-extend pa itong iyong kahit na sinabihan, sinentesan ka na 2 months na lang, gano'n. And what are their unfinished business, di ba? Ano yung mga gusto niyang mangyari pa sa sarili niya? Yan, some of the fears the dying may face, loss of control, yan. Ay iniisip nila, yung mga malapit na mamatay, baka mawalan sila ng control sa sarili nila. Baka unahan na nila yung sarili nila na magpakamatay. O kaya naman ay magkaroon na sila ng mga depression and mag-hysterical sila. Number 2, loss of personal identity. Kasi, di ba, kagaya ng sinabi ko kanina,
feeling nila patient na sila, pasyente na nga sila, wala na silang magawa, nakahiga na lang sila na bedridden sila, 'di ba? Or kung hindi naman bedridden, alam nila na may cancer sila, so naka-wheelchair sila, kahit na nasa bahay sila, iniikot-ikot sila. So, nawawala na yung identity nila. One example, let's say, isa siyang professor o isa siyang attorney or judge, 'di ba? Isa siyang artista na ang yaman-yaman niya, nasa kanya na, super ganda siya noon dati pa, sobrang talino naman pag judge, maraming kaibigan. Pero ngayon, nasa bedridden na siya ngayon, wala na siyang magagawa pa sa kanyang yaman. Wala na siyang magagawa pa sa kanyang mga katalinuhan. Wala na magagawa lahat ng mga pinundar niya sa buhay niya. Kaya nagkakaroon na sila ng loss of personal identity. Naiisip na nila na nung malakas pa ako, kaya kong gawin to. Nung malakas pa ako, ang dami ko inipon na pera. Saan na mapupunta ang mga pera ko? Saan na mapupunta? Paano na yung mga estudyante ko? Paano na yung case ko na meron pa akong inaasikasong case, di ba? O kung ano pa mga bagay pa. Kaya wala ka ng identity, nawawala na yung identity kasi ang pinaka iniisip mo na lang yung kailan ka ba talagang matatapos ang buhay mo, kailan titigil yung paghinga mo, at kung ano ka na ngayon na nakahiga ka na lang sa isang kama o nakaupo sa isang wheelchair. So nakakalungkot, kaya fearful sila, malungkot talaga sila. And then number 3, ceasing to be, na parang ayaw ko na to mangyari pa, ayaw ko na to. Kung pwede lang ako bumalik sa dati o kung ano pa mangyari sa ano, gusto ko nang tapusin, di ba? And then, fear of the unknown. Like kanina na-discuss natin, 'di ba? Yung saan sila pupunta pag namatay sila? Sa langit ba, sa impyerno, sa purgatorio? O ano ba yung dadatnan ko pagka pumikit na ako, namatay na ako? Ano ba yung kaharapin ko pa, 'di ba? And then number 5, what happens after death? Yan, pareho na rin yan sa 4 and 5. Kasi, ano mangyayari kaya pag namatay ako? Ano yung kakaharapin ko? Saan ako tutungo? Maglalakad ba ako na mahabang mahaba patungo sa purgatorio o paakyat sa langit, di ba? So yan yung kanilang mga fears. And then, incompleteness or lack of meaning in their lives. Wala nang meaning yung buhay nila. Naalala ko yung sinabi ni Haring Solomon sa Proverbs, di ba? Sabi niya, life is vain, di ba? Siya mismo, alam niya na walang patutunguan ng buhay kung wala ka sa Panginoon. And then, yung sa Song of Solomon, ay sa Proverbs, na sinabi niya na napapatunay na si Solomon, kilala niya ang Panginoon, may faith siya sa Panginoon. Pero personally, parang yung kanyang sinabi dun sa, nakalimutan ko yung text, na ang tao ay walang wala, sabi niya, di ba? Na wala talagang future, walang kahantungan sa mundo. Yan, mostly yung mga non-believers, yan po yung kanilang iniisip na incompleteness or lack of meaning in their lives. And then number 7, being a burden. Yan, ito yung pinakamabigat. Pag mahirap lang yung ating pasyente, o kahit tayo mismo, di ba, tayo mismo, aminin natin or not, di ba? Pagka nagkakasakit tayo, ayaw nating ma-hospital kasi iniisip natin napakalaki ang mahal ng hospital bills. Like sa sarili nating hospital, sa MAMC, di ba? Ang laki talaga ng bill kasi private hospital yan. So, iniisip mo na ilabas na lang ninyo ako dito or mamatay na lang sana ako agad-agad na. Kaysa naman yung maiiwanan ko yung aking mga anak, yung aking asawa, yung aking mga magulang na magkautang-utang sa hospital, di ba? Nung nagka-COVID po noong 2021, si mami ko, super healthy po siya kahit 89 years old na siya. Sobrang lakas niya, namigay siya ng mga pagkain, ng mga bigas, ng mga damit. And then, pag uwi niya sa bahay, masakit na yung ulo niya and yung mga mata niya. So, 2021, April, malapit na yung anniversary, namatay po siya sa COVID. So, ayaw na ayaw din niya magpa-hospital. So, ginawa na rin namin yung best namin. Hindi na rin siya natanggap sa MAMC. Punong-puno na yung MAMC, yung Ate Adventist Hospital. So, sa ibang private hospital po siya nadala. Gusto niya lumabas na kasi sabi niya, wala tayong benefits dito sa other hospital. Kung sa MAMC, meron siyang benefit, half lang or 65% yung 35% lang yung pwede namin bayaran.
Kasi si father po ay pastor and si mommy naman ay member din ng sa church. So kaunti lang sana yung babayaran. Eh nakita niya, nandun kami sa ibang hospital, inabot na ng milyon yung kanyang yung aming bayarin. So sabi niya, ano daw, almost almost million na. Sabi niya ilabas na siya kasi hindi na niya kaya. Hanggang sa hindi na siya nakakasalita, hanggang sa naging critical na siya. And nag-stay ako sa kanya sa ICU for 9 days. Praise the Lord, hindi po ako nahawa kahit na wala akong vaccination. Hanggang ngayon, hindi ako nahahawa ng COVID, no? So, nung siya, sabi niya, magiging burden lang ako sa inyo kasi ang laki ng babayaran ninyo, ang laki ng babayaran. Buti na lang, sagot pala ng PhilHealth. So, almost wala kaming binayaran kasi pagka PhilHealth na ang magbabayad. So, ayaw ng mga pasyente na maging burden sila. Kaya ayaw nila talaga na ma-hospital pa o magkasakit. And then, nakikita nila na inuubos natin ini-spend natin yung time natin sa kanila, nag-aalaga, napapagod tayo sa kanila, pinaliliguan. Kaya parang nawawala na yung identity nila talaga na kahit ayaw nila na paliguan natin sila, kahit ayaw nila na pakialaman natin yung katawan nila, na tayo yung magbubuhos sa kanila, magpupuna sa kanila, mag-aayos, magpapalit ng diaper, nawawala na yung identity nila. Pero pwede natin tong gawin na may dignity pa rin sila. So hindi basta-basta yung huhubaran natin sila, bibihisan natin sila, pupunasan natin yung likod nila, may expose yung kanilang mga private parts. Wag po ganon. So pwede natin ituro yan doon sa kanilang mga caregivers na half-half. Unahin muna natin yung upper body, pero takpan natin yung private parts, punasan ng alcohol, punasan, tapos takpan ulit, and then yung lower part naman, unti-unti, para nakikita nila na inaalala pa rin natin yung kanilang katawan, yung kanilang pagkatao, na porke ba mamamatay na ako, porke ba ganito na ako, matanda na ako, porke ako private na tao ako, tapos ngayon na-expose ako sa mga taong ganito. So wag ganon. Talagang iingatan pa rin natin sila na may ayos yan. So pwede natin ituro yan sa kanilang mga caregivers. And then, number 8, loneliness. Sobrang lungkot sila. Kailangan nila laging may kasama at may kausap. Yan. Number 10, that dying process itself. Yan, no? In the dying process itself, will it be painful? How long will it take? Will I be abandoned? Will I lose my dignity? Yan. Yan yung iniisip, di ba? Yan nga po yung sinabi ko kanina, painful ba yung mamatay? Pagka natigil na yung hininga ko, masakit na masakit ba bago ko? Masakit na masakit ba yung mararamdaman ko bago ako mamatay? Yan, di ba? Gaano kaya katagal ang proseso ng kamatayan ko? And then, iiwan na ba nila ako pag mamamatay na ako? So itong letter C, kung ikaw yung chaplain and no one else is in the room, walang pamilya, wala lahat, or nalulungkot na sila, nagiiyakan na sila, ayaw nilang makitang mamamatay na yung kanilang loved one, ikaw yung maiiwan, hawakan mo yung kamay ng tao. Napaka-saya at comforted yung client natin, yung patient, na makita niya na siya ay dadaan sa proseso ng kamatayan na merong nakahawak sa kanyang kamay. Yan. Takot ng doc, Oo. Hahawakan mo yung kanyang kamay. Matatakot ka kasi maya-maya yung hawak mo patay na, di ba? Pero talagang wag mo siyang isipin na siya ay mamamatay. Hahawakan mo yung kamay niya, himasin mo yung kanyang noo, and then sabihin mo sa kanya na maya-maya lang gigising ka na, 'di ba? Maya-maya lang, kapatid. Huwag kang matakot, huwag kang matakot sa proseso. Nakikita mo naghihingalo na siya. Ano na siya, yung mata niya, yung 'di ba, nanginginig-nginig na siya. Hawakan mo na may kitang kamay niya, sabi mo, andito lang ako, kapatid. Maya-maya din ay gigising ka na rin, 'di ba? Dahil naniniwala tayo na pipikit siya ngayon at sa pagdating ng Panginoon, parang iglap lang yun na natulog lang siya. Pagdilat ng mata niya, andyan na para si Jesus sa tabi niya, sa harapan niya, na dumating na, di ba? Babangon na siya para resurrect. So, ihatid mo siya sa kanyang pagpikit. Yan, hawakan. And then, will I lose my dignity?
Yan, pag ako ba namatay, mawawala yung dignidad ko. Kasi iisipin niya, naku, pag dinala ako sa punerarya, gaya nakahubad na lang ako, ganun, 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 di ba? Yun naman talaga mostly na nangyayari. Pero, yun yung iniisip niya talaga. Kaya, i-ano mo siya, i-assure mo siya na magbabantay kami sa iyo. Yan, di ba? Babantayan kita hanggang sa ikaw ay dumating sa proseso na yan. Yan. Some of the hopes, concerns of the dying. Number 1, getting well and be productive. Again, yan. Yan yung mga pag-asa. May mga pag-asa pa rin sila. Kahit alam nila na sila ay terminally ill na, nasa stage 4 na sila. Umaasa pa rin sila na may miracle ang Panginoon, na mabubuhay pa rin sila, na gagaling sila talaga, gagaling sila kasi may nagpe-pray para sa kanila. May chaplain na laging kasama siya. Yan. Getting well and be productive again. Number 2, die with dignity and be surrounded by caring people. Yan. Mamatay siya na may dignidad. Yan. Lahat naman tayo, yun ang pinipray natin sa Panginoon. Na Panginoon, kung dumating na yung oras ko na ako ay kukunin mo na, nawa Panginoon ay mamatay ako na may dignidad. Yan. Yung wag naman yung parang ikaw ay parang nalapastangan yung iyong pagkatao at iyong katawan sa iyong kamatayan, di ba? Yun yung laging prayer ng lahat. Number 3, to be able to maintain some degree of control. Yan. Yan yung mga gusto nila, yung magkaroon sila ng makontrol pa nila yung sarili nila, yung feelings nila na wag silang matakot ng gusto o mag-hysterical. Number 4, to be able to express their needs and feelings openly. Yan. Hayaan mo siya na magsalita. Ano ba yung nararamdaman mo, kapatid? O ano ba nararamdaman mo, ma'am, kung hindi mo siya kilala, kung patient mo siya, o dinala ka lang doon kasi nagdalaw ka dumalaw-dalaw ka sa hospital. So ano po yung nararamdaman mo ngayon? Ano po yung gusto mong i-express? Yung mga nais mong sabihin tungkol sa sakit mo o para sa family mo. Andito po ako para makinig sa iyo, ganyan. So, yung mga bagay na hindi mo masabi sa family mo, pagkatiwalaan mo po ako na maaari mong sabihin sa akin yan. And then, kung gusto mong sabihin ko rin yan sa family mo, sasabihin ko po. Pero kung ayaw mong sabihin ko sa family mo, okay lang po yan. Ikikip ko po yan. And then, mas gugustuhin ko na sabihin mo yan upang meron ka ma-share mo yung laman ng puso at isip mo. Yan. So, maging supportive tayo sa kanila. And then number 5, to be able to manage their pain. Yan. Niisip nila, kaya ko ba na, alam niyo po yung may sakit na, kung may kakilala kayo na may sakit sa atay, and then yung may sakit sa bituka, yan po yung pinakamasakit na cancer. Yung sakit sa bituka at sakit sa atay. Napakahapdi po, napakasakit po talaga ng atay. And then sa bituka naman, minsan iniiwan na sila ng mga family nila ay pumasok sa room kasi sila ay umiihi ng dugo na napakabaho po talaga ng dugo na yon. Kasi galing po yan sa kanyang bituka and then nagbabamit palagi yan. So parang nararamdaman ng pasyente na may ganyang sakit na pagka umiihi na siya ng dugo doon sa kanyang pan o sa kanyang diaper, naglalabasan yung kanyang mga family, naiiwan na lang yung nurse yan. Kasi kagaya ko po, private duty nurse, so naiiwan ako doon sa pasyente, lahat sila naglalabasan. Siyempre, as nurse, hindi mo ipapakita sa pasyente mo na nababahuan ka din doon sa kanyang mga dugo, sa kanyang mga nilalabas, di ba po? Kasi kinikare mo nga siya. So, naglalabasan sila. So, ang nakikita namin doon, yung mga pasyente, parang nahihiya sila, nalulungkot sila. Minsan sinasabi nila na, nurse, palabasin mo muna yung family ko, yung mga anak ko, yung bisita ko, kasi parang feeling ko, may lalabas na naman sa akin, ganyan, di ba? May lumalabas na mga blood na mabaho, ganyan. So, papalabasin. So, parang nahihiya sila, di ba? Nararamdaman nila na nababawasan yung dignidad nila kasi dun sa kanilang sakit. Yan. Yan. Some of their unfinished business. So meron silang mga unfinished business. Seeing a significant person who is far away. Baka may gusto silang, ma'am o sir, meron ka bang gustong makita?
Di natin alam kung kung siya ay buhay pa o siya ay available pa na makapunta dito. Pero gusto mo po ba na padala natin siya ng message na papuntahin natin siya dito? O kung kaya naman ng pasyente na pumunta, sasabihin niya, ako na lang ang pupunta doon sa mahal ko sa buhay na gusto ko makahingi ng tawad sa kanya. Ibiyahin ninyo ako sa kanya, di ba? Dalhin niyo ako doon sa Baguio, dalhin niyo ako sa sa Bohol o kung saan man. So kung kaya pa niya at okay naman sa doktor na mag-travel siya, pwede pa. Pero kung hindi na, sulatan nyo o tawagan yung person na yon na gusto ka pong makita ng aking pasyente, ng aking kaibigan. Yan po na siya ay, ito po yung bilin niya na gustong-gusto kanya makita. Siguro para makahingi ng tawad o makapagkwentuhan man lang din sila sa mga panahon na buhay pa siya at malakas pa siya. And then, taking one more trip to a special place, yan yung sabi niya sa'yo, nurse or chaplain, pwede ba na sabihin mo sa family ko na gustong-gusto ko pang makabiyahe, na madalaw ko dun sa lugar na kung saan kami unang nagkita ng aking asawa o doon sa lugar na kami ay huling nagkasama-sama ng aking mga magulang at mga kapatid. Yan yung mga gusto niyang puntahan. O ito yung lugar na hindi ko pa napupuntahan. Gusto kong pumunta dito bago man lang ako mamatay. Yan. So meron siya mga gustong puntahan. Number 3, completing an unfinished project. Yan. So engineer siya o layman siya o kung si ano man siya, meron pa siyang project na gusto niya matapos. So let's say magsasalita siya sa isang activity o sa isang event. So hayaan natin siya kung kaya pa niya na magsalita. Or kung hindi pa tapos, meron siyang project o mas mabibigat, let's say engineer siya o kung ano man, tulungan natin siya. Or kung hindi na talaga hopeless na matapos yung project na yan dahil nga mahina na siya. At least nasabi niya sa inyo yun na kung ano yung mga dapat na gawin pa sa kanyang project. Number 4, providing for loved ones. Yan. Paano na pag namatay ako? Sino na magpapakain sa aking pamilya? Sino na mag-provide ng kanilang needs? Paano pa mapapaaral yung aking mga anak? Yan. Number 5, healing any estrangements, feeling forgiven. Yan. Yung mga, meron silang mga samaan ng loob, hindi pa siya nakahingi ng tawad, o hindi pa niya napatawad. Yan. So, tutulungan natin sila na ma-fulfill nila o ma-finish nila yung business nilang yan hanggat maaari. Sa tulong din siyempre ng family. So kung hindi nila masabi yan sa family o alam na ng family, tulungan niyo yung family na magawa natin itong mga bagay na to. Ito po yung mga gustong gawin ni ma'am o ni sir. Gustong gawin ng ating kliyente, ng ating pasyente. Yan. So, habits of effective comforters. Yan. Tayo daw po mga comforters, may mga habits tayo eh. It is a privilege being called to help a hurting friend during the time of crisis. Often words are inadequate to alleviate the pain, anguish, frustration, and sadness as a result of personal loss. So ito, para ito sa pasyente rin, no? However, we can help by supporting and comforting others through our actions during these difficult times. The Ministry of Death and Dying, yan. Ito naman yung ministry natin pag dumadalo tayo sa hospital, no? The Ministry of Death and Dying is a highly emotional experience for both the family and the caregiver. So pag dumadalaw tayo sa kanila, hindi lang yung pasyente yung atin dinadalaw, pati yung family nila, pati yung kanilang mga caregivers, di ba? Kasi kailangan pati sila maministeran natin, maturuan natin sila kung ano yung mga dapat nilang gawin. So, maririnig din natin sa mga family nila yung pain na bakit si papa pa, bakit si mama pa, bakit yung asawa ko pa, yung mga ganyan, anguish, frustrated sila kasi hindi na matutupad na mapaaral nila ako kasi paaral ako ni papa kasi mamamatay na siya, wala na rin kaming yaman, bayad sa hospital, di ba? And sadness na mawawala ng mahal sa buhay. Yan. So, ang dami nating ang gawain ng isang chaplain, hindi lang nakafocus doon sa pasyente, kundi nakafocus din doon sa
kanilang family and caregiver. So kailangan maingat tayo sa pagsasalita, pag-uusap sa kanila na hindi tayo na ililigaw natin sila sa kanilang damdamin. Yan. The process of watching a loved one go through the dying process is traumatic and life-altering. And there are stages and elements of the dying process a caregiver must be aware of when providing emotional comfort. Yan, nung si Ma'am Suzette, yung ating classmate dito sa Alpha, ay namatay ang kanyang asawa. Ang kanya pong asawa si Sir Alfred ay president namin dito dati. Siya yung president ng class, ng batch. So, biglaan nagkasakit si Sir Alfred. Actually, pabalik-balik na siya na nagkakasakit. Pero hindi namin ine-expect, hindi rin siya ine-expect ng wife na mamamatay na ganun si Sir Alfred sa hospital. So napakalungkot na mamatayan ng mahal sa buhay, di ba? And hindi lahat ng tao resilient, hindi lahat ng tao kayang tanggapin. Di ba? Hindi kagaya ni Ma'am Suzette na natanggap naman din niya yung kanyang fate na nawalan siya ng asawa. So, yun yung napaka-traumatic yan para sa family nila and sa caregiver. Kaya kailangan tayo mga chaplains, alam natin how to comfort. Yan, deceased socialization. At the end of the stage, ay, si Ma'am May na pala. So, 5 minutes na lang po tayo. At the end of the stage, the person who is facing death may choose to limit whom they want to be with as they embrace the end. So, yung mga mamamatay na po, nasa kwarto na niya, gusto niya, tahimik na lang siya na eh. Pipiliin na lang niya kung sino yung mga gusto niya makasama sa mga huling hantungan mga huling panahon niya. So, sasabihin na lang niya na gusto ko, family ko lang ang kasama ko, gusto ko yung aking mahal sa buhay lang, o gusto ko yung asawa ko lang kasama ko, o gusto ko anak ko, wala nang iba, ganyan. So, may karapatan siyang piliin. So, kung tayo, as chaplain, part tayo ng inner circle ng family and friends niya, ng taong yon, pwede rin tayo mag-stay doon as long na gusto niya na andun tayo. Pero kung hindi naman tayo kapamilya, panahon na rin para magsabi ng goodbye sa kanya. So rather you have already fulfilled your final task with them, the final chapter of the story is now closed and it is the time for you to say goodbye. Yan. So goodbye ka na doon sa pasyente na syempre with the prayer and then paramdam mo sa kanya na in Jesus, there is hope, di ba? May pag-asa tayo na pagdating ng Panginoon. So, hindi naman natin kung Catholic sila or ibang religion sila, super ingat tayo na huwag tayo magsalita ng tungkol sa doctrine natin. Pwede na natin masabi sa kanila na si Jesus, ang Panginoon ay lagi lang nasa atin, kasama mo siya sa mga oras na to, wala ka ibang makakasama sa mga oras na to, wala ka ibang mapagkakatiwalaan na magbibigay sa iyo ng comfort sa puso mo, kundi yung comfort na kasama mo ang Panginoon, di ba? Na siya lang yung talaga makakapagbigay sa iyo ng peace sa iyong huling mga oras. Kasi tanggap na naman nila na mamamatay na sila. So, kailangan sabihin na lang sa kanila na si Jesus lang, ang Panginoon lang talaga. So, if you are a part of the inner circle, kasama ka pa rin. Pero if not, yan, goodbye ka na sa kanya at magpaalam na. Tapos na yung task mo sa kanya. So, ang next task mo, yung kanyang family na. Giving permission and saying goodbye, yan. Pwede mo sabihin na permitting your loved one to let go is one of the difficult tasks as it is a natural response for family and friend to want to the person to hang on at the end of life at all costs. The ability to release the dying person from this life provides them the assurance that all is right, to let go whenever they are ready, and one of the greatest and final gifts you can give your loved one. Yan, let them go na, let them go. Yan. So, syempre, wag tayo magpapakita na umiiyak tayo, nag-iyak ka. Pero kung gusto nating umiyak, pwede naman kasi mararamdaman din niya na alam niya na namimiss mo siya at mahal mo pala siya. Yan, mahal mo pala siya o mahal mo siya at malulungkot ka sa kanyang pagkawala. Yan. So the final gesture of
Love allows for closure to take place and makes the final release possible. It may be helpful to lay in bed with the person and hold them, or to take their hands and say everything you need to say. It may be as simple as I love you, or it may include recounting favorite memories, places, or activities you shared. It may include I am sorry for things that I have done or difficulties in our relationship. It may also include saying thank you. Do not be afraid to cry with the person as tears is an expression of love. Yan. Yung alam kong mamamatay na si mami at alam kong COVID, lagi akong tumatabi sa kanya sa higaan. Tinatabihan ko siya kahit sabi minsan ng mga nurse na, ma'am, baka mahawa ka naman kasi wala ka ding syringe. Hindi rin ako naka-PPE, naka-mask lang ako. Pero tinatanggal ko nga yung mask ko kasi para mahalikan ko lagi si mami. And then, lagi ko siyang binubulungan kasi dilat naman siya eh. Hindi lang siya makasalita na kasi wala na siyang ano, parang na ano na yung kanyang yung lungs masyado nang congested sa phlegm. So, lagi ko siyang binubulangan, sabi ko, I love you, ganyan. Tapos nagsisenyas naman siya ng kamay niya, ganyan. And then, naghingi ako ng sorry sa kanya. And then, natutulog talaga ako sa tabi niya na nakayakap ako, which is never nangyari sa amin nung buhay pa siya. Kasi si mami, ayaw niya na may katabi sa higaan. Kahit si father ko, nakahiwalay ng kwarto, magkahiwalay sila ng kwarto. So, ayaw niya na may katabi talaga siya, hindi siya sanay. So, yun lang yung chance for 9 days na nakatabi ko siya sa higaan. Binubulungan ko siya lagi. Thank you sa mga damit na tinatahi mo sa akin. Mami, sabi ko, lagi, hindi mamimiss ko, hindi man ako matatahian ng mga damit, pero itatago ko yung mga damit na galing sa'yo. Love na love ka namin ng mga kapatid ko, and then ni tatay, ganyan. So, pwede natin siyang tabihan kung talagang family friend, kung member tayo ng family niya, anak tayo, asawa tayo, magulang natin sila o ano natin sila, pwede natin tabihan sila. And pwede rin natin ito sabihin sa kanilang mga loved ones na tabihan nyo sila sa higaan, hawakan nyo sila, bulungan nyo sila, kausapin nyo, kwentuhan mo kahit na hindi naman nakakasagot. Kwento ka lang ng kwento sa kanya hanggang sa pumikit na yung mata niya. Di ba? Kausapin mo ka, kagaya ng patient ko na matanda, sige lang, tawa na kami ng tawa ng tawa. Maya-maya, tumunog na yung kanyang monitor at unti-unti na siya namamatay. Pero nakikipagkwentuhan pa rin siya. Sabi niya, oh, yung makeup ko, wag niyong kakalimutan. Yung mga anak ko nasa Amerika, hindi na umuwi rito. Hindi na nila ako gustong makitang mamamatay. Kasi hindi na umuwi yung mga anak nila and expect na mamamatay na siya. Mga businessman yung kanyang mga anak, parang useless naman na umuwi pa sila para lang ano yung mami nila. So kawawa talaga, sobrang yaman sila, milyonaryo. Nurse lang talaga at caregiver yung kanyang kasama sa kanyang kamatayan. Kasi hindi ipinagpalit ng mga anak niya yung kanyang kamatayan sa business nila sa Amerika. Kaya kakalungkot talaga. So ako yung katabi-katabi niya, humihiga sa kanyang balikat, humihiga sa dibdib niya. Yun, parang na-feel niya na meron siyang, bukod sa nurse, ah, merong umampun sa kanya na nagmamahal. So, rules of conduct, do not say too much. A hug, some fears, and a few words can communicate volumes. Do not offer cliches such as, I know how you feel. Yan, nasabi na natin yan, no? Doon sa mga kapamilya o sa kanya mismo sa pasyente, you should be grateful it was not worse, or you must be strong. God will never give you more than you can handle. So wag daw natin yan sasabihin kasi hindi yan karapat dapat appropriate sa mga panahon na yan na sabihin sa kanila. Alam naman natin na hurting sila, nasasaktan sila. Yan. Adya pa po ba kayong lahat? O nagiiyakan tayo kasi malungkot yung ating topic? Nandito, ma'am, Nakikinig kami mabuti. masarap. Ang Yan. sarap maging... Kala ko nagiiyakan na tayo dyan. Yan. Number 3, let the person feel the pain. There are many myths surrounding grief, and some people may make statements such as bury your feeling, grieve alone, di ba? Ilibing mo na lang yan yung iyong nararamdaman, o just give it time. Act like everything is going to be okay and you will get better, di ba? Hindi, yan yung mga hindi maganda sasabihin doon sa mga survivor. So, dapat tayo ay wag natin sabihin na, okay lang yan, darating ang panahon, makakalimutan mo rin yan.
lilipas din yung kalungkutan na yan. Huwag po natin sasabihin yan, yung mga ganyang salita. Kasi hindi mo alam kung ano talaga yung tunay na nararamdaman nila. So, mas maganda na yung tahimik ka na lang, andun ka lang sa tabi nila, presence and support lang. Yan. Rules of conduct number 4, let the person talk and share their feelings of pain. Yan, ito yung pasyente or yung survivor. If the person says something unexpected, avoid judging or correcting the person. Instead, try to accept what you hear even if you do not understand. So wag natin siya i-judge kung ano pa yung mga sinasabi niya, kung galit siya sa Panginoon o galit siya sa mundo, galit siya sa mga tao, kung ano man. Wag mo siyang i-judge kasi hindi pa yung panahon na yun para i-judge mo siya. Yung galit ako sa Panginoon, bakit yung mama ko pa nawala? Bakit yung papa ko pa? Yun ang inaasahan namin para mabuhay kami, di ba? So wag natin siya i-judge. Hayaan lang natin siya kasi nasaktan siya. Nalulungkot siya na nawalan siya ng mahal sa buhay. Number 5, avoid spiritual platitudes. Yan na nga, yung sinasabi na kalooban ng Panginoon yan, ang kamatayan ng iyong mahal sa buhay kasi meron siyang plano para sa iyo o sa kanya. Huwag po natin sasabihin yan kasi kahit kapwa natin Adventist, hindi nila matatanggap yan na ang kanilang asawa o kanilang nanay, ang kanilang tatay o kanilang anak ay namatay and then sasabihin mo na kalooban ng Panginoon. Di ba? Kahit alam natin na ang Panginoon ang may kaloob sa lahat ng bagay, kahit alam natin na in everything there is a season o lahat ng mga bagay mangyayari according sa will ng Lord, pero hindi maganda yan na sabihin sa mga oras na yan. Kahit na kapwa natin Adventist, wag natin sasabihin na kapatid, wag kang umasa ka sa Panginoon, ma-comfort ka, kalooban ng Panginoon yan, di ba? Alam ko na yun, nakalooban ng Panginoon yan, pero wag mo na munang sabihin kasi hindi ko gusto na ngayon yung gawin ng Panginoon yung kalooban niya na mawala yung aking mahal sa buhay o mawala ang aking nanay, di ba? So hindi yan, hindi po natin yan dapat sasabihin yung ganyan. Kailangan ay magbigay tayo ng isang comfort sa kanya na parang pwede siguro mas maganda sasabihin natin sa kanya na um, um, magpahinga ka muna sis, ikaw ay umupo muna diyan, wag ka muna mag-isip ng kung ano pa mga bagay, kundi ikaw ay matanggap mo ang mga pangyayaring ito, pero ito ay isang part ng buhay natin. Yan. Parte ng buhay talaga natin ang mga experiences na to na nangyayari sa atin. Yan. Yung paalam natin na ito lahat ng tao mangyayari, lahat tayo mamamatay, lahat tayo ay darating sa kamatayan. So matanggap lang ng bereaved family yan. Matanggap lang niya, pero wag natin sabihin na ito ay kalooban ng Panginoon to na mawala siya sa mga oras na to o mawala siya. So hindi pa maganda 'yan. Yan. The person needs for reconciliation with God takes precedence over your concern that he or she might turn away from God. Kasi sasagot niya sa iyo yan na bakit pinagkaloob ng Diyos na mamatay siya? Eh siya lang nga yung mahal, siya lang nga lang yung nakakaunawa sa akin. Siya lang yung mahal ko sa buhay. Siya yung asawa na napakabait o siya yung bumubuhay sa akin at sa aking mga anak. Paano na kami mabubuhay? Kalooban ba ng Panginoon to na kami ay maghirap at mawala ng padre de pamilya? Yan, di ba? So, she might turn away from God, di ba? At some point, people are ready to move ahead, resist the inclination to intervene. Yan. So, wag na lang natin siya sasagutin sa mga ganun niya. Wag natin siya i-judge. Pero mag-ingat din tayo sa mga sinasabi. Dapat yung words na matatanggap niya kung ano yung nangyayari ngayon sa buhay niya. Yan. And then, number 6, part of the healing process is time. Do not expect the person to be over their loss in a month or 2. So, sabihin mo sa kanya, 2 buwan na, hindi ka pa nakaka-recover. Siyempre, hindi. Kahit na years na. 2021 pa namatay si mami ko, di ba? Hanggang ngayon, nalulungkot pa ako sa kanya. So, hindi talaga mawawala yan kahit kailan. Hanggat nabubuhay tayo, andyan yung kalungkutan doon sa mga nawala nating kapamilya. Places, music, or a certain smell can trigger a memory, causing a person to lapse back into a state of momentary grief, di ba? Pag narinig nila yung tugtog, makikita nila yung lugar, naaamoy nila yung pabango,
nakakita sila ng mga bagay na mga memorable doon sa nawala, malulungkot pa rin sila. And holidays and anniversaries, yan particularly difficult sa yan. So during these precious moments, be sure to remember the deceased and show extra concern. Yan. So pag sinabi nila na anniversary ng kasal namin ngayon, o ito yung birthday niya ngayon, so mag-extra concern po tayo na, birthday pala niya ngayon. So, kung alam natin na hindi pa nakaka-move on yung survivor, kailangan supportahan lang din natin siya sa mga gusto niyang gawin o sa kanyang nararamdaman. Yan. So, yan lang po at ang ating lecture ngayon. And sana marami tayong natutunan. So, flowers for you. Thank you sa inyong lahat sa ating Thank you pakikinig. sa flowers, Doc. Thank you, Opo. ma'am. Salamat po. Thank you, Ma'am Yan. Leia. Doc Opo. Leia, Yes po. maghingi ako ng PDF kasi gusto ko mag-lecture nito. Sige, pwede naman po. Opo. Thank you, Doc. Opo. Sa amin na lahat, Doc. Kami lahat po, Doc. Para sa lahat na, Doc. Sige po. Actually, pwede talaga ninyo to i-lecture. Opo. Kasi Doc, maganda ang to. ganda. Dahil Opo, marami maganda. tayong mga kapatiran na dumadalaw sa hospital o sa may mga sakit at minsan hindi maganda yung kanilang mga sinasabi, di ba? Na kailangan alam nila yung proper. Yan. Sige, padadala ko po ngayon sa inyo ito. Yan, para magamit niyo sa inyong mga lectures. Yan. Yan, preparing for approaching death. Yan. So, kung may mga question po ba o nais na magdagdag? Yan. So, kung wala na pong question, si Ma'am May yata ang ating professor ngayon. So, nakuha ko din yung oras ni Ma'am May. Sorry, Ma'am May. Sino po yung ating host ngayon? Yan. So, yung ating po mga lectures sa past, kung meron po kayong mga tanong doon at gusto rin po ninyong humingi ng mga PowerPoints, pwede ko po i-share sa inyo. Pero exclusive lang po ito sa atin, ha? Huwag po Yes. ninyo yung huwag niyo po ipamigay sa iba para magamit lang po ninyo yan sa mga lectures ninyo sa mga care groups ninyo. Yan. So exclusive po ito para sa atin sa LIMS. Yan. So kung wala na po tayong question, wala na po tayong share, and para makapag-check na rin ako ng iba pang mga test papers. And thank you po sa pakikinig ninyo lahat, and sana may matutunan lahat dahil ito po talaga yung mabigat nating gawain bilang chaplain. Yung tayo ay laging nakikipagsalamuha sa mga iba't ibang klase ng mga tao. So dapat maingat tayo sa ating mga sinasabi. So, Ma'am, ang request ko. Salamat po. sino po yung may request? Opo, yung test paper mo po, Sir Ibanez. Sa prelim. Number 3 lang po, no? Number 3 lang? Opo. Opo, sige po. So, kung wala na po, ay hilingan natin si Sir Wilfredo para sa closing prayer natin. Tayo po mag-pray. Sa pagtatapos, Panginoon Diyos, maraming salamat sa aming pag-aralan, ang kalmahin ang buhay ng isa na matatapos na po sa mundo ito. Sa hapong ito, Panginoon Diyos, patubayan niyo po kami na mga nag-aaral, ganun din po, lalong-lalo na ang mga nagtuturo sa amin, si Doc Leia Madrid. Patawarin po kami sa pagkakasat, mga pagkukulang kung ano nakitaan, at lahat na ito hiling po namin sa inyong banal na anak na si Jesus. Amen. 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 Yan. Salamat, Thank you Doc. po. Kita-kita tayo ulit sa Saturday and sa Sunday. Okay Happy po, weekend. salamat. Po, thank you. Thank you din. Doc. Ay, mag-lunch na kayo. You, Doc. Po, sarap siguro na mga ulam ninyo ngayon. Gulay, Doc. Gulay.